Happy birthday, Lola! Kumusta dyan sa langit? Nagkita na ba kayo ni Mama at Papa? Wika ni Maria Aurora o Rory sa harap ng puntod ng kanyang abuela. La, pakisabi kay Mama at Papa, miss na namin sila ha. Wika naman ng nakababatang kapatid niyang si Maria Isabela. Magkasama sila ng kapatid na dumalaw sa puntod ng kanilang Lola Aurelia. 2 linggo na nakararaan mula nang pumanaw ang abuela. 77 kaarawan sana ng matanda ng araw na yun. Pareho silang malapit ni Isabela sa kanilang Lola Aurelia at Lolo Domingo, ang mga magulang ng kanilang ama. Subalit bata pa lang sila nang pumanaw ang Lolo Domingo nila, kaya ang abuela lang ang nakasama nila ng matagal. Nang pumanaw ang mga magulang nila ni Isabela sa isang aksidente 5 taon nang nakalilipas, naiwan silang magkapatid sa kanilang Lola Aurelia. 3 buwan nang nakaraan, na ospital ng abuela dahil sa pneumonia na naging sanhi ng pagpanaw nito. Baka naririnig din tayo ni Mama at Papa, pati ni Lolo. Total, nandito na rin naman ang puntod nila. Baling niya sa kapatid. Sa loob ng mausoleo ay naroon din ang puntod ng 3. Ma, Pa, paramdam nga kayo kung narinig niyo kami ni ate. Ani Isabela. Tumigil ka nga, baka mamaya iba yung magparamdam sa atin. Pabirong saway ni Rory sa kapatid. Nagkatawanan na lang sila bago nila kinain ang dala nilang pansit at cake. Dahil 2 lang sila ni Isabela, bukod sa pagiging magkapatid ay tila matalik na magkaibigan ang turing nila sa isa't isa. La, next week na pala yung flight ko pa Iloilo. Pupuntahan ko na si Don Armando Leviste, yung first love nyo. Wika ni Rory matapos dunukin ang kinakain. Lo, wag ka magselos kay Don Armando ah. First love lang yun ni Lola, ikaw naman ang true love niya. Ani naman ni Isabela. Ikaw ang pinakasalan, Lo, at ikaw ang kasama hanggang dyan sa langit. Dugtong ni Rory. Bago pumanaw ang abuela, isa sa ibinili nito sa kanilang magkapatid na puntahan nila ang dati nitong nobyong si Armando Leviste upang ibigay ang isang kahon na iniwan ng abuela para sa matanda. Hindi sinabi ng Lola Aurelia nila ang nilalaman ng kahon, subalit mahigpit na binili ng abuela na ibigay nila yon kay Armando Leviste. Dahil malapit silang magkapatid sa abuela, naikwento sa kanila ni Lola Aurelia ang naging buhay nito noong kabataan nito. Ayon sa kanilang lola, nagkaroon ito ng matinding unang pag-ibig bago nito nakilala ang Lolo Domingo nila, at ang lalaking unang minahal nito ay si Armando Leviste, isang hasyendero sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Lola Aurelia, naging nobyo nito si Armando Leviste subalit nagkahiwalay ang mga ito dahil ipinagkasundo sa ibang babae ang Ginoo. Nagpakasal si Armando sa ibang babae habang ang abuela naman nila ay nakilala ang kanilang Lolo Domingo. Paglilinaw ng abuela, si Armando Leviste ang first love nito, subalit ang Lolo Domingo nila ang greatest love nito. Sa tingin mo ate, ano kaya yung laman ng kahon na iniwan ni Lola para kay Armando Leviste? Tanong ng kapatid. Hindi ko rin alam. Siguro mga alahas na bigay sa kanya ni Armando Leviste nung sila pa. Sagot niya. Mistula kasing jewelry box ang kahon na inihabilin sa kanila ng abuela. Kahit na kuryoso si Rory sa laman ng kahon ay ayaw niyang pakialaman yun dahil nirerespeto niya ang abuela. Ate, okay lang ba talaga na ikaw lang ang magpunta ng Iloilo? Muling tanong ni Isabela. Isang public school teacher si Rory at dahil bakasyon sa eskwela, sinamantala niya yon para makaalis at tuparin ang bili ng abuela. Hindi makakasama sa kanyang kapatid dahil abala ito sa pag-aaral. Isang med student si Isabela at kasalukuyan na itong nag-i-internship sa isang ospital sa Maynila. Oo naman, Iloilo lang naman yung pupuntahan ko, hindi ibang bansa. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi ako mawawala doon. Pabirong sagot niya. 2 oras silang nagtagal sa sementeryo bago sila umuwing magkapatid. Dahil naipit sa traffic ay napag-usapan nila sa biyahe ang pagpunta niya sa Iloilo. 10 araw niya balak manatili sa probinsya. Pagkatapos ng sadya niya kay Don Armando Leviste, plano niyang magbakasyon sa probinsya dahil first time niya roon. Sabi dito sa research ko na sa bayan ng Lambunaw ang ancestral mansion ng mga Leviste. Kaya dito na rin ako sa Lambunaw nagbook ng hotel. Anya sa kapatid. Teka ate, di ba si Eman yun? Anang kapatid. Napabaling si Rory sa labas ng taxi. Agad na nanliit ang mga mata niya nang matanaw ang nobyong si Eman. Nakaakbay ang nobyo sa isang babae habang papasok ang mga ito sa isang restaurant. Sino yung babaeng kasama niya? Kilala mo ate? Hindi. Sabi ni Eman masama ang pakiramdam niya ngayon kaya ayaw niyang makipagkita. Sinungaling na lalaki. Bumaling siya sa taxi driver. Manong dito na lang po, bababa na kami.
Pagkatapos bayaran ng taxi driver ay bumaba sila ni Isabela. Susugurin mo ba si Eman, ate? Alam kong galit ka pero kalma ka lang ha. Anang kapatid sa tabi niya. Don't worry, hindi ko ipapahiya ang sarili ko para sa lalaking yun. Anya sa kapatid. Kasama si Isabela ay pumasok siya sa restaurant. Ma'am, table for how many guests po? Tanong ng waiter na sumalubong sa kanila. Hindi kami kakain. Nakikipaghiwalay lang ako sa manlolokong ex ko. Hindi kami magtatagal. 5 minutes. Ay hindi, 3 minutes lang. Ngiti niya sa napakurap na waiter bago ito lagpasan. Dahil konti lang ang tao sa restaurant na yun ay agad na namataan ni Rory ang nobyong si Eman. Nasa isang mesa ito kasama ang babae nito. Ni hindi napansin ng nobyo ang paglapit niya dahil abala ito sa pakikipaglandian sa kaharap na babae. Akala ko masama ang pakiramdam mo. Anong ginagawa mo rito? Sarkastikong tanong ni Rory kay Eman paghinto niya sa mesa nito. Rory? Namumot lang sambit ng nobyo. Agad nitong binitiwan ng kamay ng kasamang babae. Eman, sino tong babaeng to? Tanong ng babaeng kasama ng nobyo. Bumaling si Rory sa babae. Girlfriend ako ng lalaking yan, miss. Ikaw, wag mo sabihin girlfriend ka rin niya. Ha? Nililigawan ako ni Eman. Pagak siyang natawa bago ibinalik ang tingin sa namumot ng nobyo. Ang kapal ng mukha mong mandigaw, may girlfriend ka pang gago ka? Rory, wag mo akong Rory. Manloloko kang lalaki ka? Mula ngayon, wag ka na magpapakita sa akin. Break na tayo. Bumali siya sa babae. Ikaw, miss, wag kang magpautos sa lalaking to. Kung nagawa niya akong lokohin, ano pa kaya ikaw? Hindi na niya hinintay pang makasagot si Eman dahil hinila na niya si Isabela palabas ng restaurant. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun, kaya pala lagi nagrereklamo na walang pera kasi may ibang babaeng kinagastusan. Sikmat ni Rory. Hanggang sa makauwi sila ng bahay ay patuloy ang litanya niya sa kapatid. Ayos ka lang ate? Nag-aalalang tanong ni Isabela. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Hindi ko pa naman masyadong mahal yung gagong yun. Mas lamang ang galit kaysa sa sakit na nararamdaman niya. 5 buwan pa lang naman kasi ang relasyon nila ni Eman. May-ari ng coffee shop na malapit sa eskwela ang pinagtatrabahuhan niya ang binata. Madalas siyang customer doon kasama ang mga katrabaho niya, kaya nagkakilala sila ng lalaki. Dahil sa madalas na panunukso ng mga katrabaho, pinagbigyan ni Rory si Eman nang yayain siya nitong makipag-date. 3 buwan ng ligaw sa kanya ang binata bago niya ito sinagot at ginawang nobyo. Mabuti na rin yun at nalaman ko agad na manloloko palang walang ya. Dugtong niya. Di bale ate, marami pang ibang lalaki dyan. Malay mo, makakilala ka dun sa Iloilo na pwede mong ipalit sa Eman na yun. Balita ko marami daw gwapong Ilonggo. Talaga? Hugyo sa akin ng Eman na yun kapag may natisod akong hasyendero sa Iloilo. Pakikisakay niya. Natawa ang kapatid. Yung gwapo ate. Syempre, maganda tayo kaya dapat gwapo rin. Yung mas gwapo pa sa manlolokong Eman na yun. Agad na binuran niya sa cellphone ang numero ni Eman. Itinapon din niya ang mga gamit na ibinigay nito sa kanya. Sa sumunod na mga araw ay naging abala siya sa pag-aayos ng mga dadalhin sa 10 araw na bakasyon sa Iloilo. Bella, Mila, tawagan niyo ako kapag may problema ha. Bili ni Rory sa kapatid at sa kasambahay nila na si Mila. Ngayong umaga ang flight niya patungo sa Iloilo. Huwag kang mag-alala sa amin, Ate Rory. Enjoy ka sa bakasyon mo. Wika ni Mila. Halos kasing edad ni Isabela ang babae. Sige na, baka malate ka pa ate. Rush hour pa naman. Ani naman ni Isabela. Habang nasa biyahe ay inabutan nga si Rory ng traffic. Pagdating sa airport ay boarding na ang flight niya. Patakbo tuloy niyang tinungo ang eroplanong sasakyan. Good morning. Welcome to Vallejo Airlines. Bati kay Rory ng flight attendant na nag-assist sa kanya. Dahil hingal ay ngumiti na lang siya at inilahad dito ang boarding pass. Your seat is on the 8th row, right side ma'am. Nakangiting wika ng attendant. Agad namang nakita ni Rory ang upuan niya. Sa bandang unahan ng kasiyon at tabi ng bintana. Ang katabing upuan niya ay okupado ng isang matangkad at gwapong lalaki. Nakapikit ito at nakahalukip-kip habang nakasandal sa headrest. Bahagyaring magkaparte ang mga binti, tila isang modelo sa ayos. Wow, ang gwapo naman ng seatmate ko. Mukhang model o artista. Ani Rory sa isip. Paghinto niya sa tapat ng lalaki, kahit gusto niya itong patuloy na pagmasdan, ay napilitan siyang tumikhim. Sa tabi kasi ng bintana ang upuan niya at kailangan niya itong istorbohin para makadaan. Excuse me, mister? Untang niya. Nagmulat na mga mata ang lalaki.
Halos mapasinghap si Rory dahil mas gwapo ang lalaki ngayong nakita na niya ang mga mata nito. Malalim ang mga yon, kulay tsokolate at nadedepina ng mahahabang pilik mata. "What is it?" Supladong tanong ng lalaki. Magkasalubong ang makapal na mga kilay. Napakurap siya. Yung binti mo." Itinuro niya ang mahahabang binti nito na inukupa ang legroom kaya wala siyang madaanan patungo sa upuan niya. "What? You have a problem with my legs?" Tila iritadong tanong nito. Gwapo nga pero mukhang masama ang ugali. May panghihinayang naan niya sa isip. "Well, yes, I have a problem with your legs, mister. It's too long, hindi ako makadaan. Wala nang space okupado mo. So can you move a bit? O kung gusto mo para hindi ka maistorbo, palit na lang tayo. Doon ka na sa tabi ng bintana." "I don't want to exchange seats with you, miss." Masungit na sagot nito. "Nagsuggest lang naman ako, mister. Kung ayaw mo, wag. Pero pwede bang pakiusod na ng paa mo para makaupo na ako?" Bumuntong hininga ang lalaki at tumayo para padaanin siya. Dahil sa pagtayo nito ay lalo niya napagtanto kung gaano ito katangkad. Hula niya ay lagpas 6 na talampakan ng height nito. Nakasunod tuloy ang tingin ni Rory sa lalaki hanggang sa muli itong maupo. "What are you looking at, miss?" Kunot noong baling sa kanya ng lalaki. Nag-init man ng mga pisngi niya ay nagawa niyang mag-angat ng kilay. "Excuse me, mister. Di ikaw ang tinitingnan ko Mag-assuming." Napaawang ang mga labi ng lalaki. Tila sasagot ito nang biglang umalingaw-ngaw ang anunsyo ng flight attendant. Hanggang sa mag-take off ang eroplano ay hindi sinulya pa ni Rory ang katabi. Inabala na lang niya ang sarili sa paghahanap ng mapapanood na pelikula sa kanyang iPad. Napangiwi siya nang makita ang mukha ng artistang si Paula Avellino sa screen ng gadget. Bigla ay naalala niya ang ex-boyfriend na si Eman. Marami kasi ang nagsasabi na kahawig nito ang naturang artista. Hindi naman kamukha ng manlulokong yung si Paolo Avellino. Ang layo kaya. Siguro kung isang taong hindi maliligo si Paolo, baka maging hawig na niya. Mabuti na lang talaga bago pa ako umalis, nalaman ko ng panluloko ng gagong yun. Litanya niya sa sarili. "Miss, can you shut your mouth?" Napabaling si Rory sa katabi. Magkasalubong ang mga kilay ng lalaki habang nakatingin sa kanya. "Excuse me, anong sabi mo?" Kunot ang noong gagad niya. "Yung bibig mo pakisara. I want to sleep but you're noisy." Napakurap siya bago nagtaas ng kilay. "Grabe ka naman, mister. Kung makapagsalita ka parang pag-aari mo tong eroplano Kung ayaw mo pala ng maingay, edi sana nirentahan mo tong eroplano para ikaw lang ang sakay." "Well, yeah. Next time I do that." Nakaangat din ang kilay na sagot nito. Akma siyang magsasalita nang lumapit ang isang flight attendant. "Excuse me, ma'am, sir. May problema po ba?" "Nothing, miss. Thank you." Sagot ng lalaki. Pagkatapos ay hinilot nito ang sentido bago pumikit at isinandal ang ulo sa headrest. Palihim na umismid si Rory bago ibinalik ang tingin sa pinapanood. Sa buong durasyon ng flight ay pinilit niyang hindi gumawa ng ingay para hindi magreklamo ang katabi. Paglapag sa Iloilo Airport, tila nagmamadaling bumaba ang supladong seatmate niya. "Finally, nakapagsalita na rin ako pagkatapos ng mahigit 1 oras. Muntik nang mapanis ang laway ko Wika ni Rory. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. Tanging likod na lang nito ang tanaw niya. Tall, dark and handsome nga, pero ang sama naman ng ugali. At ano daw ang sabi niya next time? Mag-aarkila siya ng eroplano? Mayabang din Anya sa isip. Napailing na lang siya bago bumaba ng eroplano. Paglapag sa airport ay sumakay siya ng taxi at nagpadiretso sa hotel na tutuluyan. Samantala, mahigit 1 oras na nakalipas, nakarating si Leandro Valentino Leviste sa Casa Leviste, ang ancestral mansion ng pamilya nila na matatagpuan sa loob ng hasyenda nila. "Levi, iho!" Salubong sa kanya ng abuelong si Don Armando. Nag-iisang apo si Levi ng kalalang negosyante at hasyendero sa Iloilo na si Armando Leviste. "Lo!" Bati niya sa matanda. "Mabuti naman at naisipan mong umuwi." Tila may pagtatampong wika ng abuelo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang huli siyang umuwi ng Iloilo. Nasa Maynila kasi ang buhay ni Levi. Isa siyang abogado sa isang kilalang law firm sa Maynila. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ni Levi, kaya tanging ang pinagkakatiwalaang empleyado ng abuelo ang kasama nito sa hasyenda. Kung sa ibang pagkakataon ay natawa si Levi, subalit dahil masakit ang ulo ay isang buntong hininga ang pinakawalan niya. "How are you, Lolo?" "I'm good, iho. I can say the same to you. You look like shit."
Ano bang pinagagawa mo sa Maynila at parang hindi ka nagpapahinga? Had a rough month at work, Lolo. Umuwi si Levi ng probinsya para magbakasyon. Sunod-sunod kasi ang hinawakan niyang importanteng mga kaso. Isang criminal defense lawyer si Levi. Natalo ang hiling high-profile case na hawak niya dahil namatay ang tanging witness sa kasong yon. Puro trabaho kasi ang inaatupag mo. Bakit kasi hindi ka mag-asawa na para may nag-aasikaso sa'yo sa Maynila? Mahina siyang umungol habang sapuang noo. Sa biyahe pa lang ay masakit na ang ulo niya. Wala siyang maayos na tulog dahil tinapos niya ang mga nakabimbing trabaho bago siya umuwi. Lolo, kadarating ko lang. Sermon agad ang aabutin ko sa'yo. I'm just worried about you, Iho. You're already 31 pero parang wala kang balak na mag-asawa. Hanggang ngayon, wala ka pang dinadalang babae dito. Don't worry, Lo. I have plans to get married. It's just that I haven't met my match yet. Naniniwala si Levi sa pag-ibig dahil nasaksihan niya yon sa abuelo at abuela, gayon din sa kanyang mga magulang. O siya, ang mabuti pa ay kumain ka muna bago magpahinga. Nagpahanda ako ng mga paborito mo. Hindi na, Lolo. I'll head straight to my room. Mas gusto ko magpahinga. Pagdating ni Levi sa silid niya ay agad siyang nahiga. Subalit nang ipikit niya ang mga mata ay pumasok sa isip niya ang babaeng nakatabi sa eroplano kanina. Aminado siyang na-guilty siya sa inasal dito. Gusto niya sanang humingi ng tawad kanina subalit hindi niya maintindihan kung bakit naunahan siya ng hiya. Bago tuluyang sakupin ng tulog ang sistema ni Levi ay mukha ng babaeng yun ang laman ng isip niya. Habang si Rory naman, ilang oras ang nakalipas, pagkatapos mananghalian sa hotel ay tumulak na patungo sa Hacienda Leviste. Mahigit kalahating oras ang naging biyahe niya bago siya inhinto ng taxi sa tapat ng gate ng hacienda. Good afternoon. Sino po ang sadya nila, miss? Tanong sa kanya ng security guard na naabutan niya sa labas ng gate. Ngumiti si Rory sa may edad na gwardya. Si Don Armando Leviste po. Galing po ako ng Maynila. Yung lola ko, dating kaibigan ni Don Armando. Si Maria Aurelia Herona Sanchez. May tinawag ang gwardya sa radyo bago ibinalik ang tingin sa kanya. Halika, miss. Ihahatid ka nitong kasama ko sa mansyon. Ayon sa gwardya, malayo pa ang distansya ng gate sa Casa Leviste na siyang mansyon ng pamilya, kaya kailangan niyang sumakay sa golf cart. Wow, ang laki ng hacienda na to. Ang yaman pala talaga ng ex ni Lola. Ani Rory sa sarili. May kaya ang lolo Domingo niya, subalit hindi kasing yaman ni Don Armando. Bumaling siya sa driver ng golf cart. Manong, matagal na po kayo nagtatrabaho kay Don Armando Leviste? Matagal na ako nagtatrabaho sa pamilya Leviste, ma'am. Bata pa lang si Atty. Levy, yung apo ni Don Armando. Mabait po ba si Don Armando? Sobra, ma'am. Napakabait niya sa aming mga trabahador niya. Napangiti si Rory. Kung ganoon ay tama ang abuela. Ayon sa lola niya, nahulog ito kay Armando Leviste dahil bukod sa angking kagwapuhan ay napakabait ng lalaki. Kulang 3 minuto ang lumipas. Inihinto siya ng gwardya sa tapat ng isang malawak na Spanish-style mansion. Sa bukanan na iyon ay naghihintay sa kanya si Don Armando Leviste. Kilala niya ang matanda base sa ilang larawang nakita niya sa internet. Matikas pa ito sa kabila ng hawak na tungkod. Sa kabila ng edad ay bakas pa ang kagandahang lalaki nito nung kabataan. Ikaw ba ang apo ni Maria Aurelia? Tanong sa kanya ni Don Armando. Tipid na ngumiti si Rory. Ako nga po. Ako po si Maria Aurora Ramirez, panganay na apo ni Lola Aurelia. Ikinagagala kitang makilala, iha. Ikinagagala ko rin na napasyal ka dito sa Hacienda Leviste. Mainit na tinanggap si Rory ni Don Armando. Iginiya siya nito sa malawak na tanggapan ng mansyon at nagpahanda ng merienda sa kasambahay. Ano ang sadya mo at napadalaw ka rito, iha? Tanong ng matanda. Tipid na ngumiti siya. Mula sa dalang bagay, inilabas niya ang kahon na iniwan ng abuela at inabot yon kay Don Armando. Inutusan po ako ni Lola na ibigay sa inyo ang kahon na yan, Don Armando. Isa po yan sa mga habili niya sa amin ng kapatid ko bago siya namatay. Wala na si Aurelia? Nabiglang tanong ng matanda. Malungkot siyang ngumiti. 3 linggo na po nakalipas mula nang mawala si Lola. Napapikit si Don Armando. Nang idilat nito ang mga mata ay bahagyang namumulayon. Ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Rory sa matanda. Pasensya na, iha. Ikinabigla akong ibinalita mo. Naging mabuting magkaibigan kasi kami ng lola mo. Alam ko po, Don Armando. Naikwento sa amin ni Lola ang naging buhay niya noon at kasama kayo sa mga naikwento niya. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Aurelia.
Bumuntong hininga ang matandang Don, pagkatapos ay bahagyang umiti na tila inaalala ang nakaraan nito. Nagkakilala kami ng lola mo noong nag-aaral ako sa Maynila. Si Aurelia ang naging unang nobya ko. Nagkahiwalay kami nang nalaman niya na ipinagkasundo ako ng mga magulang ko sa ibang babae. Niyaya ko ang lola mo noon na sumama sa akin dito sa Iloilo para iharap sa mga magulang ko. Subalit hindi siya pumayag at sa halip ay nakipaghiwalay sa akin. Sa huli napilitan ako magpakasal kay Leona, sa babaeng ipinagkasundo sa akin ng mga magulang ko. Pero hindi ko pinagsisihan ng pagpapakasal kay Leona dahil natutunan ko siyang mahalin at minahal ko ang asawa ko higit pa sa naging damdamin ko noon kay Aurelia. Ngumiti si Rory sa matanda. Ganon din po si Lola. Lagi niya sinasabi na kayong first love niya, pero si Lolo Domingo ang greatest love niya. Maaari ko ba maitanong kung kumusta ang naging buhay ng lola mo? Mula na maghiwalay kami, hindi na kami nakita pa. Hindi na rin ako nakibalita sa kanya dahil ayokong bigyan ng dahilan para magselos ang asawa ko. Naging masaya po ang buhay ni Lola sa piling ni Lolo Domingo. Nagkaroon sila ng isang anak, yung tatay namin ng kapatid kong si Isabela. Kung nasan man po ngayon si Lola, alam namin na masaya siya dahil kasama na niya ulit si Lolo. Masaya akong malaman yan, Iha. Salamat din at isinadya mo ako rito sa Iloilo. Talagang sasadyain ko po kayo, Don Armando. Takot po akong pagmultahan ni Lola kapag hindi nasunod ang bilin niya. Pabirong sagot niya. Natawa ang matanda. Nakuha mo ang sense of humor ng abuela mo. Bahagya siyang umuso. Mukhang importante po kasi ang laman ng kahon na yan. Hindi niyo po babubuksan? Gusto ko sana munang bisitahin ang pundod ng lola mo, Iha. Maaari ba? Oo naman po. Welcome na welcome po kayo na bisitahin siya. Nasa Manila Memorial pa ang puntod niya kasama ng kay Lolo at mga magulang ko. Ngumiti si Don Armando. Salamat, Iha. Pupuntahan ko siya isang araw. Pagdating ng pagkaing ipinahanda ng matanda ay nagpatuloy ang pagkakwentuhan nila. Agad naging magaan ang loob ni Rory kay Don Armando. Mag-isa ka lang nagpunta dito, Iha? Opo. Hindi na kasama ang kapatid ko dahil abala po siya. Huling taon na kasi niya sa med school. 10 araw ka kamo dito sa Iloilo, hindi ba? Kung gano'n ay dito ka na tumuloy sa mansyon. I would like to have you as my guest here, Iha. Ha? Naku, hindi na po, Don Armando. May hotel na po akong tinutuluyan. Sige na, Iha. Dito ka na tumuloy. Minsan lang ako magkaroon ng bisita dito sa hasyenda. Huwag mo na sana akong tanggihan. Isa pa, gusto ko pang makilala ka at malaman ang naging buhay ni Aurelia sa nakalipas na 50 taon. Sige po, kung ayos lang sa inyo na dito ako tumuloy. Sa huli ay pagpayag niya. Total ay gusto rin niyang makakwentuhan pa ang matanda at pagkakataon na niya yun para makapagbakasyon sa isang hasyenda. Maraming salamat, Iha. Tila nasisiyahang sagot ng matanda. Akma siyang magsasalita nang marinig niya ang mabigat na yabag na tila nagmumula sa grand staircase ng mansyon. Levi po, mabuti at bumaba ka na. Meron akong bisita na gustong ipakilala sa'yo. Wika ni Don Armando. Bumaling si Rory sa direksyon tinitingnan ng matanda. Napaawang ang mga labi niya nang sa bukana ng hagdan ay nakita niya ang supladong lalaki na nakatabi niya sa eroplano kaninang umaga. Nakapambahay ang lalaki at magulo ang buhok na tila bagong gising. Sa kabila ng ayos nito, talagang gwapo pa rin ito. Apo ka pala ni Don Armando? Hindi napigilang bulalas niya. Napakurap ang lalaki na tila nabigla rin sa presensya niya. You're that girl earlier. Anong ginagawa mo dito? Levi po, magkakilala pala kayo ni Maria Aurora? Wika ni Don Armando. No, Lolo. I just met her on the plane. Sagot ng lalaki na Levi pala ang pangalan. Ibinalik ni Rory ang tingin sa matanda. Opo, Don Armando. Naging seatmate ko yung apo niyo sa aeroplano kanina. Ngumiti ang matanda. Well, Aurora, Iha, I would like you to meet my only grandson, Leandro Valentin. Levi, this is Maria Aurora, apo ng dati kong kaibigan na si Aurelia. Ha? Kaya naman pala nasabi ng lalaking to kanina na magrerenta siya ng aeroplano next time kasi apo pala siya ng isa sa pinakamayamang negosyante dito sa Iloilo. Ani Rory sa isip. Tumikhim siya at tipid ng umiti kay Levi. Nice to meet you, attorney. Anya, naalalang sinabi ng gwardya kanina na abogado ang apo ni Don Armando. Same here, Maria Aurora. Sagot ni Levi at tipid na tinanguan lang siya. Levi, iho, dito tutuloy si Aurora. Gusto kong samahan mo siya pabalik sa hotel niya para makuha niya ang gamit niya roon. Ani Don Armando sa apo.
Nanlaki ang mga mata ni Rory. Bago pa siya makakontra sa matanda ay tumango na ang abogadong apo nito. I'll just eat my lunch and take a shower, Lolo. Ha? Ngayon pa lang siya magla-lunch? 3:00 na? Ani Rory sa isip. Sinundan niya ng tingin ang lalaki na nilagpasan sila ng matanda. Nang ibalik niya ang tingin kay Don Armando, nakangiti ito at tila may kislap sa mga mata. Don Armando, okay lang po bang magstay ako dito? Nandito pala ang apo niyo. I'm sure Levy won't mind, Iha. Malawak tong mansyon at maraming silid. Nakakahiya naman po. Masungit at suplado yung apo niyo eh. Ngumiti ang matanda. Hindi masungit ang apo ko, Iha. Mabait yang si Levy. Weh, talaga po ba? Parang hindi naman. Sinungitan niya ako sa eroplano kanina. Ganoon ba? Pagpasensyahan mo na sana ang apo ko. Nagsusungit lang ang batang yan kapag walang tulog. Masyado rin pagod sa trabaho, kaya nga biglang napauwi rito. Pwede po kayang iba na lang ang sumama sa akin pabalik sa hotel? It's fine, Iha. Hindi naman papayag yang si Levy sa sinabi ko kung labag sa loob niya. He said yes, so it's okay with him. I'm telling you, Iha, mabait ang apo ko. Makakasundo mo rin yang si Levy. Ayos lang naman po kung hindi ko siya makasundo. Basta wag niya lang akong susungitan dahil susungitan ko rin siya. Natawa ang matanda. By the way, Iha, wala ka bang nobyo? Naku, wala na po. Kahihiwalay ko lang sa ex ko bago ako nagpunta dito. Paano? Nahuli kong niloloko ako. Hindi nakakagwapuhan, hindi rin katalinuhan, nagawa pang mambabae. You don't deserve that kind of man, Iha. Talaga pong hindi, kaya hiniwalayan ko agad. Makakahanap ka rin ng lalaking bagay at nararapat sa'yo, Iha. Ay, oo naman po. Sa ganda kong to. Muling natawa ang matanda. Natawa rin si Rory. Nalibang siya sa pakikipag-usap sa matanda hanggang sa hindi na malaya na nasa harapan na nila muli ang apo nitong si Levy. Bagong ligo na ang binata, nakaputing t-shirt at maong na pantalon. Sa isang kamay ay hawak nito ang susi ng isang sasakyan. Oh, nakabihis na pala si Levy. Ani Don Armando. Tumango ang lalaki sa abuelo bago bumaling kay Rory. Are you ready to go? Tipid na tumango siya kay Levy. Sige po, Don Armando. Babalik po muna ako sa hotel. Sige, at nang hindi kayo gabihin. Levy po, ingatan mo si Aurora. Tipid na tumango lang ang binata at tinalikuran sila. Ngumiti si Rory kay Don Armando bago sumunod sa apo nito. Huminto si Levy sa tapat ng isang pick-up at binuksan ang passenger seat niyon. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. Get in, miss. Thank you, attorney. Bahagyang nakangusong sagot niya. Akalain mo yun? Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse ngayon, pero kanina pinaayos ko lang siya ng upo ang sungit na niya. Ani Rory sa isip habang ikinakabit ang seatbelt. Saan hotel ka tumutuloy? Tanong ni Levy pagpasok nito sa driver's seat. Ngayong silang dalawa na lamang ang nasa loob ng saradong sasakyan, ay amoy niya ang pinaghalong cologne at aftershave ni Levy. Ang bango naman ng lalaking to, anya sa isip. Sa Casa Sevilla, attorney. Attorney? Baling nito matapos ikabit ang seatbelt. Narinig ko kasi lawyer ka raw. Tumikhim ito. Yes, I am. But you can call me Levy. Napakurap-kurap siya. Talaga? Okay lang sa'yo? Attorney is too formal. Hindi kita kliyente. Wala rin ako sa trabaho. Pero hindi rin naman tayo friends. Bisita ka ni Lolo. Tumikhim ito at bumaling sa kanya. Look, Aurora. I want to apologize for my behavior earlier. Nabigla siya sa narinig. Hindi niya inaasahan na hihingi ito ng tawad kaya hindi siya agad nakasagot. I admit that I wasn't at my best behavior this morning. I was in a really bad mood earlier. I blamed my headache and lack of sleep. But still, it wasn't an excuse to lash out on you. I'm sorry. Pagpapatuloy ni Levy sa mapagpakumbabang tono. Ngumuso siya. Okay lang yun, attorney. Sorry din. You have nothing to say sorry for, Maria Aurora. It's all on me. And please, just Levy. Ngumiti siya. Okay, Levy. Rory na lang din. Masyadong luma at formal yung Maria Aurora. Ngumiti ito. Mas malaki kaysa sa tipid ng ngiti kanina. Okay, Rory. Thank you. Tama naman pala si Don Armando dito sa apo niya. Ani Rory sa isip. Pinaandar ng binata ang sasakyan at tumulak sila palabas ng hasyenda. If you don't mind me asking, bakit napabisita ka kay Lolo? Baling ni Levy sa kanya paglabas nila ng gate ng hasyenda. May binigay kasi ako kay Don Armando. Habilin yun ni Lola sa amin ng kapatid ko bago siya namatay.
I'm sorry about your grandmother. I didn't know her but Lolo has mentioned her in some of his stories. Tipid siyang umiti. Alam mo na first love siya ng lolo mo? Yeah, I know. Anito at tipid ng umiti. Napatitig si Rory sa makinis na mukha ng lalaki. Levi, sigurado ka bang puyat ka kanina? Hindi halata ha, wala kang eye bags. Bumaling ito sa kanya at bahagyang umangat ng isang kilay. Akala ko ba hindi mo tinitingnan ang mukha ko kanina ha? Bakit alam mo na wala akong eye bags? Namula ang mukha niya. Hindi kita tinitigan kanina sa eroplano no? Talagang observant lang ako. Talaga? Oo nga. Ngumiti ito at nagkibit-balikat. Alright, fine. Di naman sa matanong ako no? Pero bakit puyat ka? Sabi ng lolo mo umuwi ka dahil stress ka sa trabaho. Stressful ba talaga maging abogado? Yes, especially if you're a criminal defense lawyer. I went home because I needed to take a break. Natalo ako sa isang importanteng kaso ko. A pro bono one. I'm sorry. Tipid itong umiti. I mostly feel sorry for my clients and his family. Wala siyang kasalanan pero dahil namatay ang nag-iisang witness namin sa kaso, makukulong siya ng ilang taon. Ginawa mo naman siguro ang lahat na makakaya mo para ipagtanggol ang kliyente mo. Yeah, I tried my best to represent my client. Sadyang hindi lang talaga patas ang batas, lalo na sa mga mahihirap. Sandali siyang napatitig kay Levi. Sa sandaling yon ng pag-uusap nila ay agad niyang napatunayan na mali siya ng unang impresyon dito. Okay, apo nga siya ni Don Armando. Kumbinsidong anya sa isip. Hey, you're staring again. Baling ni Levi sa kanya, nakaangat ang isang sulok ng mga labi. Bahagyang nag-init ang mukha ni Rory. Subalit sa halip na i-deny yon, ay ngumuso na lang siya. Mali pala ako ng akala sa'yo. Akala ko masamang ugali mo, pero hindi pala. Napakurap ito pagkatapos ay bahagyang natawa. I'm glad your perception of me has changed. Oo, nung una nagtaka pa ako kung apo ka talaga ni Don Armando eh. Pero tama nga siya, mabait ka naman. Muli ay bahagyang natawa si Levi. Napansin niya na bahagyang namula ang dulo ng tenga nito. Wow, nagbo-blush pala si attorney. Naaaliw na niya sa isip. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang hotel na tinuluyan niya. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Hotel Levi. Ngumiti ito. Okay lang, wala naman akong gagawin. And besides, I wanted to make it up to you. Ngumiti siya sa binata bago inalis ang seatbelt. Kahit dito ka na lang sa kotse, mabilis lang naman siguro ako. It's okay, samahan na kita. Hindi na siya kumontra at hinayaan itong sumama sa kanya. Dumiretso sila sa front desk ng hotel. Ay, si Attorney Levi pala to. Hello po, Attorney. Wika ng manager ng hotel na nasa front desk sa kasama niya. Ngumiti naman si Levi sa ginang. I'm sorry your guest Maria Aurora needs to cancel her reservation. She's going to stay in Casa La Viste. No problem, Attorney. Pakikumusta na lang ako kay Don Armando. Sagot ng manager. Pagkatapos nilang kausapin ni Levi ang manager ng hotel ay umakyat sila sa hotel room niya. Ako na magdadala, Rory. Ani Levi nang ilabas niya ang inayos na maleta. Sure kang okay lang? Yeah, of course. Sige, thank you. Ito lang ba ang dala mo? Oo, mahigit 1 linggo lang naman ako dito sa Iloilo. Ikaw, Levi, matagal ka ba dito? 10 araw lang. Hindi ko pwedeng iwan ng matagal ang trabaho ko sa Maynila. Oh, baka sabay din tayo ng return flight. Tapos seatmate tayo ulit. Naku, papalipat ako ng flight. Ayaw na kitang katabi. Napaawang ang mga labi nito. Hey, I already apologized for earlier. Natawa siya. Joke lang, okay na tayo. Sure? Tila naniniguradong tanong nito. Oo nga, saka grabe yung bawi mo. Naging driver assistant kita ngayon. Bongga. Mahina itong natawa. Come on, let's go. Pagbaba nila sa lobby ng hotel ay ilan pang staff ang bumati kay Levi. Pagpasok nila sa pick-up nito ay nakangusang bumaling siya sa lalaki. Sikat pala talaga kayo dito sa Iloilo. Kilala ka yata ng lahat, attorney. Nah, just in this town. Kilala kasi si Lolo ng mga tao rito. Oo nga eh, ang bait ni Don Armando. Hindi nakapagtataka kung bakit nabaliw sa kanya si Lola dati. Gusto ni Lola yung mga lalaking mapabait eh. How about you? Anong gusto mo? Napakurap siya bago mahinang natawa. Sa lalaki ba? Yeah, sa lalaki. Hindi ako plastic kaya sasabihin ko na syempre yung gwapo. Pero dapat maganda rin ang ugali at may magandang trabaho.
Hindi naman ako mapapakain ng kagwapuhan, no? Pero above all, dapat hindi manloloko. Sumulyap ito sa kanya. Your ex-boyfriend, niloko ka? Oo, bakit mo alam? I heard you earlier on the plane. Chismoso ka, attorney, ah. Pabirong tukso niya. Pabiruring umangat ang isang kilay nito. Well, masyadong malakas ang boses mo. Rinig na rinig ko tuloy yung mga sinasabi mo. Nasisi pa nga ako. Fine, sige, para sa iba, nakakarinig nga tong boses ko. Pero ako, nagpapasalamat ako na ganito ang boses ko. Blessing sa akin na pagkakaroon ng malakas na boses, no? Ang hirap kaya magsaway ng mga pasaway na estudyante kung mahina at pademure ang boses. You're a teacher? Oo, public school teacher. Marami akong pasaway na estudyante kaya gamit na gamit ko talaga tong boses ko. Your voice is not annoying, Rory. We, parang iba yung sinabi mo kanina, ha? I just said I find you noisy, but not annoying. Pareho lang yun, eh. No, they're different. Spelling pa lang, Rory. Natawa siya. Abogado ka nga, Levi. Bahagya itong natawa bago muling sumeryoso. But seriously, you're not annoying, Rory. I'm sorry dahil nasunggitan kita kanina. Sensitive lang ako sa ingay kapag masakit ang ulo ko. But you can all be noisy now. I don't mind. So, pwede kitang daldalin, attorney? Yeah, by all means. Ngiti nito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Tila may mainit na kamay naman na humaplo sa puso ni Rory. Ano ba to? Parang mas gusto ko yata na suplado si Levi. Kapag ganito mabait siya, parang delikado ako. Ni hindi ko alam kung may girlfriend ba tong si attorney. Wika niya sa isip. Madilim na nang makabalik sila ni Levi sa mansyon. Pagdating ng hapunan ay ipinakilala siya ni Don Armando sa mga kasama nito sa Casa Leviste. Kabilang roon ng mayordoma na si Mersing at ang veterinaryong si Doc Marco. Ayon sa Don, kababata ni Levi ang lalaki. Ngayon ay katulong na matanda ang veterinaryo sa pag-aasikaso sa mga hayop sa hasyenda. Levi, iho, ikaw na bahalang magpasyal kay Aurora. Wika ni Don Armando habang kumakain ng hapunan. Nako, Don Armando, wag na po. Kaya ko naman po mamasyal mag-isa. Ani Rory sa matanda. No, it's okay. I'll tour you around the province. Wika ni Levi. Ayos lang sa'yo? Sure, wala naman akong ginagawa. I don't want to be bored here in the mansion. Sige. Salamat, Levi. You're welcome. Nang ibalik niya ang tingin sa matanda ay may kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Pagkatapos maghapunan ay agad nagpaalam si Don Armando na magpapahinga na. Si Rory naman ay nanatili sa kusina at nakipagkwentuhan kay Manang Mersing at sa ilang kasambahay roon. Bisita ka, iha, kaya wag ka nang tumulong dito. Ang mabuti pa'y puntahan mo na lang si Levi. Wika sa kanya ni Manang Mersing nang magpresenta siyang tumulong sa kusina. Sige po, Manang. Ngiti niya sa matanda. Lumabas siya sa kusina. Naabutan niya sa sala ng mansyon si Levi. May hawak na iPad ang binata at seryosong nagbabasa. Subalit agad itong nag-angat ng tingin nang mapansin ang presensya niya. Rory. Levi, sure ka na okay lang sa'yo na maging tour guide kita? Tanong niya at naupo kaharap nito. Napanguso siya habang nakatingin sa binata. Bagay dito ang suot na reading glasses. Kahit yata lagyan ng sakong ulo ng lalaking to, gwapo pa rin eh. Anya sa isip. I already said yes earlier, didn't I? Nakangiting sagot ni Levi. Naninigurado lang. Malay ko kung napilitan ka lang dahil kaharap natin ng lolo mo. Gusto ko yung bukal sa loob mo. Bahagya itong natawa. Don't worry, bukal sa loob ko, Rory. Lumaki ang ngiti niya. Thank you. Kahit dito mo muna ako sa hasyenda ipasyal bukas. Gusto kong libutin tong hasyenda nyo. Sure. I hope you're ready to ride a horse. Talaga? May mga kabayo dito? Namanghang tanong niya. Meron. You'll see them tomorrow. Na-excite naman ako bigla. Natawang sagot niya. Then you better rest now, Rory, para maaga ka magising. Ikaw, hindi ka pa magpapahinga? Mamaya pa ako. I'll finish this first. Anito't itinaas ang hawak na iPad. Naku, attorney, dapat kapag nasa bakasyon, hindi dala ang trabaho. Natawa si Levi. You sound like Lolo, Rory. Kasi naman, kaya ka nga umuwi dito para kalimutan yung trabaho. Tapos dala mo rin pala. Ano kaya yun, attorney? Okay, fine. You win. I'll head to my room now. Halika na. Natawa ring sumunod siya kay Levi paakyat sa ikalawang palapag. Katabi lang ng guest room na tinutuluyan niya ang silid nito. Good night, Levi. See you tomorrow.
Wika niya pagdating sa tapat ng silid niya. Good night, Rory. Pagkatapos maghanda ni Rory sa pagtulog ay tinawagan niya ang kapatid. Alam niyang na mga oras na yon ay nasa bahay na ito. Kumusta ate? Nasa hotel ka na ba? Anong hotel yan? Ang ganda ng interior Tanong ni Isabela. Magka-video call sila ng kapatid kaya kita nila ang isa't isa. Wala ako sa hotel. Nandito ako sa mansyon ni Don Armando. Sagot niya. Ikinuwento niya sa kapatid ang pagtanggap sa kanya ng matandang Don, maging ang apo nitong si Levi. Naku ate, baka yung si attorney ng Mr. Right mo Imagine nakita kayo sa eroplano, tapos apo pala siya ni Don Armando. Tukso ng kapatid. Wag ka nga, yung mga ganong lalaki imposibleng walang jowa yun. Natatawa na lang na sagot niya. Pero ancestral mansion ba yung tinutuluyan mo ate? Hindi kaya may multo dyan? Yung mga ganyang lumang mansyon pa naman, marami raw gumagalang kaluluwa. Huwag ka nga manakot, Isabela. Hindi pa naman ako kilala ng mga multo rito kung sakali. Natawa lang ang kapatid sa kabilang linya. Ilang sandali pa siyang nakipag-usap kay Isabela bago siya nagpaalam para matulog. Alauna ng madaling araw ay nagising si Rory. Bumangon siya at bumaba para uminom ng tubig. Pagdating niya sa kusina ay hindi na niya binuksan ng ilaw dahil may liwanag naman na tumatagos mula sa malaking bintanang salamin. Nasa tapat siya ng ref nang maramdaman niya na may papalabit na yabag sa likod niya. Oh my God, totoo kaya na may multo sa mga ganitong mansyon? Ani Rory sa isip. Dahil sa kaba ay nanigas siya sa kinatatayuan at hindi magawang lumingon sa likod. Lola, kung ikaw yan at sinundan mo ako dito sa mansyon ng mga Leviste, huwag mo naman akong takutin. Mahinang bulong niya. Rory. Isang malalim na boses ang pumuno sa tenga niya kasabay ng isang marahang tabik sa balikat niya. Napasigaw si Rory kasabay ng pagpihit niya paharap sa tumapik sa kanya. Bago pa niya mapagtanto na si Levi ang taong yun ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rory kasabay ng paggapang ng kuryente sa buong katawan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal na magkalapat ang mga labi nila bago lumayo sa kanya si Levi. Napakurap-kurap siya sa kaharap bago niya nagawang makapagsalita. Levi, bakit mo ako hinalikan? Sa munting ilaw na mula sa labas ay kita niya ang paglunok nito. Sumigaw ka kasi. I had to kiss you to shut you up. Nag-alala akong magising mo si Manang. Sana tinakpan mo na lang yung bibig ko. I panic too, Rory. Muli ay lumunok ito at humakbang paatras para maglagay ng espasyo sa pagitan nila. I'm sorry. Okay lang. As if naman first kiss ko yun. Ayos lang kasi si Levi pero kung ibang lalaki yan, baka sinampal mo na. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Tumikhim siya at kinalma ang nagwawalang dibdib. Sorry din kasi sumigaw ako. Nagulat kasi ako. Bigla mo ba naman akong kalabitin? Akala ko multo ka eh. Multo? Oo. Wala bang multo dito sa mansyon? Walang multo dito, Rory. I don't believe ghosts are real. Ghost project siguro. Natawa siya. May sense of humor ka rin pala, attorney Natawa rin ang binata. Bakit gising ka pa nga pala, Rory? Nagising lang ako, kaya bumaba ako para uminom ng tubig. Ikaw? Nagising lang din ako. Pinindot nito ang isang switch. Kasunod niyon ay lumiwanag ang buong kusina. Lumunok siya at napatitig sa mukha ni Levi. Partikular na sa mapulang labi nito. Gusto mo ng gatas, Rory? Hindi. Tubig lang. Pagkatapos niyang sabihin yon ay binuksan niya ang ref at kumuha ng tubig. Ikaw, Levi, gusto mo ng tubig? Tanong niya habang nagsasali ng tubig sa baso. Yes, please. Lumapit sa kanya si Levi. Habang nagsasalin ito ng tubig sa baso ay uminom na siya. Halos maubos niya ang isang baso ng tubig. Nauhaw yata siya ng sobra dahil sa paghalik nito. Mauna na ako, Levi. Susubukan ko matulog ulit. Baling niya sa binata matapos uminom. Sure, Rory. Good night again. Ikaw din, Levi. Nakangiting tumango ito. Paghigang muli ni Rory sa kama, sa halip na pumikit ay napahawak siya sa mga labi. Hanggang ngayon ay ramdam pa niya ang mga labi ni Levi sa kanya. Hindi naman yun ang first kiss niya pero para siyang teenager na hindi makalimutan ng halik nito. Para kang tanga, Maria Aurora. Isang halik lang yun. Di wala pa nga yatang 1 minuto. Kastigo niya sa sarili. Isang oras pa yata siyang nakipagtitigan sa kisame bago siya dalawin na muli ng antok. Tanghali na tuloy siya nagising kinabukasan. Hindi rin siya agad nakabangon dahil mabigat ang katawan niya at masakit ang puso niya.
Diyos ko naman, sa lahat ng nakalimutan ko, napkin pa talaga. Bakit ngayon pa ako dinatnan? Namamroblema ang wika ni Rory sa harap ng salamin sa banyo. Nag-iisip siya kung paano niya mahihingan ng pabor ang mga kasambahay sa mansyon para ibili siya ng mga kailangan niya nang may kumatok sa pinto. Kasunod niyon ay narinig niya ang boses ni Levi. Rory, gising ka na ba? Mabilis na inayos niya ang sarili bago tinungo ang pinto. Bumungad sa kanya si Levi. As usual, tumambad sa kanya ang kagwapuhan nito. Bagong ligo at mamasa-masa pa ang buhok ng binata. Good morning, Rory. Tipid nang umiti siya. Good morning, Levi. Kagigising mo lang ba? Kanina ka pa kinakatok ng kasambahay pero hindi ka raw sumasagot. Sorry, kagigising ko lang. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Natigilan siya nang dumampi ang palad ng binata sa noo niya. Medyo mainit ka nga. Anong nararamdaman mo? Namula ang mukha niya. Wala akong lagnat. May dalaw ako. Monthly period. Napakurap si Levi bago napatango. Oh, do you need anything? Teka, hindi ka pa kumakain ng almusal. Ngumuso siya at nilunok na lang ang hiya. May malapit pang drugstore dito. Kailangan ko kasi ng painkiller. Saka sanitary napkin. Wala kasi akong dala. Tell me what you need. Ako nang bahalang bumili. Ha? Hindi na. Kaya ko namang lumabas. O kahit makiusap na lang ako sa isa sa mga kasambahay niyo. It's okay, Rory. Leave it to me. Sigurado ka? Okay lang? Ngumiti ito. Yeah, ako nang bahala. Just stay here, okay? Magpapadala ako ng almusal. Tila may mainit na gumapang sa dibdib niya. Salamat, Levi. Ngumiti lang ang binata. Pagkatapos niyang sabihin ang kailangan dito ay iniwan na siya ni Levi. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang kasambahay dala ang tray ng almusal. Si Levi po, tanong niya sa babaeng hindi nalalayo sa kanyang edad. Umalis na po si Sir Levi, ma'am. Pupunta daw po sa drugstore sa bayan. Sagot nito. Siya pala talaga ang personal na nagpunta sa drugstore para bilhin ng mga kailangan ko. Wika ni Rory sa isip. Isang ngiti ang hindi napigilang sumilay sa mga labi niya. Samantala, pagdating ni Levi sa malaking drugstore sa bayan, ay agad niyang hinanap ang mga nasa listahang ibinigay ni Rory. Pagkatapos niyang makompleto ang mga yon ay dumiretso siya sa counter. Attorney Laviste, kayo po yung apo ni Don Armando, di ba? Tanong sa kanya ng may edad na babaeng cashier. Ako nga po. Dahil kilala ang pamilya nila sa bayan, sanay na siya na nakikilala ng mga taga roon. Ang gwapo niyo pala sa malapitan, sir. Para po sa girlfriend niyo itong mga pinamili niyo. Isang ngiti lamang ang isinagot niya sa kaharap. Hindi niya maitanggi na kakaibang tuwa ang naramdaman niya sa ideyang nobya niya si Maria Aurora. Aminado siyang gusto niya ang babae. Patunay doon ang bigla niyang paghalik dito. His first instinct when she screamed last night was to kiss her. And that meant something. Simula nang natikman niya ang mga labi ng dalaga kagabi, ay hindi na yun mawala sa isip niya. Ay, attorney, samahan mo na rin ng chocolates. Mahilig kami mga babae sa matatamis kapag may monthly period. Wika ng kaharap na ginang. Sa sinabi nitong yun ay kumuha siya ng 3 box ng chocolate na nakadisplay sa counter at isinama sa mga pinamili niya. Kalahating oras ang lumipas, nakabalik si Levi sa mansyon. Agad siyang dumiretso sa silid ni Rory. Ngumiti siya nang sumalubong sa kanya ang babae. Hey, nakabalik ka na. Wika nito. Oo, nag-breakfast ka na. Tumango ito. Tapos na, Levi. Good. Nabili ko na yung nasa listahan mo. Whisper Night and Day with Wings, Buscopan Venus, Kotex Panty Liner. Bumili din ako ng chocolate. Sabi kasi ng staff na nakausap ko, mahilig daw ang mga babae sa matatamis kapag time of the month. Namumula ang mga pisnging tinanggap nito ang plastic bag mula sa kanya. Ngumuso si Levi para pigilan ang lalong pagngiti. She looks even prettier when she blush. Wika niya sa isip. Ikaw pala talaga ang bumali sa labas. Akala ko iuutos mo lang sa iba. Ani Rory. Nakibit balikat siya. Wala naman akong ginagawa. Might as well do it. Salamat, Levi. You're welcome, Rory. Sinilip nito ang laman ng bag. Pagkatapos ay nakangusong nag-angat ng tingin sa kanya. Parang sanay kang bumili ng mga ganitong bagay ah. Ganito ka ba sa girlfriend mo? Natawa siya. Wala akong girlfriend, Rory. We, hindi nga. Umiling siya. Nangingiti. Wala talaga. Hindi naman siguro kita hahalikan kung may girlfriend ako. Gusto niyang idugtong, sabalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay ngumiti na lang siya. Gusto niya si Rory. Sigurado siya roon.
Pero alam niyang kagagaling lang nito sa isang relasyon kaya gusto niyang magdahan-dahan. Ex-girlfriend? Tanong nito. I have ex-girlfriends but I've never done this for them. So ako lang ang binilhan mo ng napkin? Ikaw lang. Napaawang ang mga labi nito. Grabe, nakakahiya naman talaga, attorney. Nakituloy na nga lang ako dito, inutusan pa kita. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. It's okay, ako naman ang nagpresenta. Thank you, Levi. Pati sa pinadala mong breakfast. You're welcome. Magpahinga ka mabuti. I'll check on you later, okay? Saka na tayo mamasyal kapag maayos na pakiramdam mo. Tumango ito at ngumiti. Ngumiti rin siya bago iwan ng dalaga. Samantala, pagkatapos uminom ng gamot ni Rory ay naligo siya at nagpahinga. Mag-aalas 2 na ng hapon nang lumabas siya ng silid. Naabutan niya si Levi at si Don Armando sa sala. Iha, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng matanda. Medyo mabuti na po. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakababa. It's okay, Iha. Nilapitan siya ni Levi. You okay now, Rory? Gutom ka na ba? Hindi ka pa nanananghalian. Hindi pa naman ako gutom. Busog pa ako sa almusal kanina. Ang dami mo kasing pinadala. Nahiya ako magtira. Bahagyang umangat ang kilay ng binata at pinasadahan siya ng tingin. Konti lang yun Ang hina mo palang kumain. Kaya pala payat ka. Pabirong sinimangutan niya ito. Hoy, ikaw attorney Naging close lang tayo, inaasar mo na ako. Natawa ito. I'm glad you're okay now, Rory. Pareho silang napabaling kay Don Armando na biglang tumikim. Maiwan ko na kayong dalawa, magpapahinga muna ako. Anang matanda. Pag-alis ng Don ay bumaling siyang muli kay Levi. You sure you don't wanna eat lunch, Rory? Tanong nito. Sige na nga, kakain na muna ako. Good, halika sa kusina. Bakit kasama ka? Hindi ka pa nag-lunch? Hindi pa. Bakit? 2:00 na. I told them I'll wait for you. Ayokong kumain ka nang walang kasabay. Hindi pa rin naman ako gutom kanina Tila may mainit na humaplos sa puso niya sa sinabi nito. Bakit ganito? Ang sweet naman ng lalaking to. Delikado talaga ako. Ani Rory sa isip. Pagdating nila sa kusina ay si Levi pa mismo ang naghanda ng tanghalian nila. This is kansi, a native Ilonggo dish. Pinaluto ni Lolo dahil masama ang pakiramdam mo. Paborito to ni Lolo pati ni Lola. Salamat. Close ka rin ba sa lola mo, Levi? Habang kumakain sila'y nagkwento nito. Ayon dito, 5 taon lang ito nang pumanaw ang abuela nito. 10 taon naman ito nang pumanaw ang ina sa isang aksidente. Hindi na nag-asawa ulit si Don Armando? Umiling to. Lolo said my grandmother was his great love. Si Dad rin, kahit maagang namatay si Mommy, hindi na nag-asawa. Hanggang sa sumunod siya rito 5 taon pagkatapos mawala ni Mommy. Loyal pala yung lahi niyo, no? Ganon ka rin ba, attorney? Nakangusong tanong niya. Ano sa tingin mo? Mukha ba akong manloloko, Rory? Natawa siya. Aba, malay ko sa'yo. Hindi pa naman kita masyadong kilala. Ngumiti ito bago sumeryoso. I'm a loyal and faithful lover, Maria Aurora. Ayaw ni Rory na tinatawag siya sa buong pangalan niya. Subalit pagdating kay Levi ay hindi niya yun alintana. Masarap sa tenga ang pangalang Maria Aurora kapag galing sa mga labi ng binata. Kumain na lang tayo, attorney. Ang sarap nitong kansi. Nakangusong sagot niya. Nang hapong yon, niyaya siya ni Levi na libutin ang hasyenda sakay ng golf cart. Habang naglilibot sila ay nagkukwentuhan sila ng binata. Kung ako may ganitong hasyenda, baka hindi na ako umalis dito. Baling niya sa katabi. Really? Siyempre joke lang yun, Levi. Gusto ko yung trabaho ko. Kahit makulit ang mga estudyante ko. Ikaw, gusto mo talagang pagiging abogado? Yes, I love helping my clients. Di ba delikado yan, lalo na kapag defense attorney? Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. I do mixed martial arts. I also know how to shoot a pistol. Napatingin siya sa matipunong braso nito. Kaya pala ganyan ang biceps mo Batak pala. Naaaliw na bumaling ito sa kanya. Gusto mong hawakan, Rory? Pwede. Napalunok na tanong niya. Pwede. Ngumuso siya at nag-init ang muka. Joke lang, attorney. Hindi naman ako mahilig sa braso, no? Saan ka pala mahilig, ha? Secret. Nag-angat ito ng kilay. Natawa naman siya bago napatingin sa nakasalubong nilang si Doc Marco na nakasakay sa isang kabayo. Binati sila ng veterinaryo bago sila nilagpasan. Why were you looking at Marco? Don't tell me you find him handsome. Baling sa kanya ni Levi. Well, gwapo naman talaga si Doc.
Nagtaas ito ng kilay. Really? Oo, gwapo rin. Parang ikaw. Parang ako? Mas gwapo ako dun ah. Natawa siya. Mayabang ka rin pala, attorney. Pero fine, sige, mas gwapo ka na nga. Saka hindi naman ako sa kanya nakatingin, no? Sa kabayo. Ang laki kasi. Parang nakakatakot sumakay. You'll be fine. Akong bahala sa'yo. Turuan mo akong mga bayo, ah. I promise, when you're already feeling better. Tulad nga ng ipinangako ni Levi, sa ika-4 na araw niya sa Casa Leviste, dinala siya nito sa kwadra ng kabayo. May mga pangalan talaga ang mga kabayo dito? Namamanghang baling niya kay Levi. Yeah, Lolo loves to give them names. Itong gagamitin natin ngayon si Luna. Ang laki niya, hindi ba ako ihuhulog nito? Bahagya itong natawa. Don't worry, mabait tong si Luna. Isa pa, kasama mo naman ako. Hindi kita pababayaan. Kapag nahulog ako, kakasuhan kita ha. Anong isasampa mong kaso sa akin? Tila nang hahamong tanong nito. Ngumuso siya dahil hindi naman niya kabisado ang mga batas sa Pilipinas. Don't worry, I'll make sure you're safe. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, may tiwala ako sa'yo. Walang pag-aalin lang ang sagot niya. Kahit ilang araw pa lang niyang nakakasama si Levi, kahit na hindi pa maganda ang unang pagkikita nila, ay lubos na ang tiwala niya sa lalaki. Ganoon siguro talaga. Una siyang pinasakay ni Levi sa kabayo bago ito sumunod sa kanya. Tulad ng sinabi nito, hindi siya nito pinabayaan hanggang sa unti-unti siyang nasanay sa itaas ng kabayo. Mabilis ang tibok ng puso ni Rory, subalit hindi dahil sa kaba. Yun ay dahil sa lapit ng distansya nila ng binata sa isa't isa. Ang sosyal mga bayi sa hasyenda, feeling ko nasa Mexican drama ako. Di nga lang ako kasing ganda ni Marimar. Sambit niya. Natawa si Levi. Sino si Marimar? Di mo kilala si Marimar? Grabe ka naman, attorney. I don't know who that Marimar is, but I'm sure you're just as pretty as her. Talaga? Well, you're very pretty, Rory. Kahit hindi niya kita ang mukha nito ay nagwala ang puso niya. Bolero ni attorney? I don't lie, Rory. Pabiro siyang umismid. Anong hindi nagsisinungaling? Abogado ka kaya, ba't ka magsinungaling? I bend the truth sometimes, but I don't lie, Maria Aurora. May lambing na sagot nito. Ngumuso siya para pigilan ng mangiti. Oo na, sige na, naniniwala naman ako sa'yo. Kasi alam ko naman talagang maganda ako. Humalakak ito. Nangiti na rin siya. Sige na, attorney, patakbuhin mo na tong si Luna. Ready na akong lumipad. Natawang hinila nito ang renda para patakbuhin ang kabayo. Habang sakay ng kabayo ay nilibot nila ang 9 na ektaryang hasyenda. Sa gitna ng paglilibot nila ay inabutan sila ng ambon. Bago pa lumakas ang patak ng ulan, dinala siya ni Levi sa isang kubo. Itinali nito ang kabayo sa malaking puno ng mangga bago siya inakay sa loob ng kubo. Kanina tong kubo? Tanong niya kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Maliit lang ang kubo sa labas, subalit malaki pala yun sa loob. Kompleto sa mga gamit at may duyan pa sa labas. Kay Marco, sagot ni Levi. Iginiya siya nito paupo sa kawayang upuan. Ay, pusang gala! Wika niya na biglang kumulog ng malakas. Are you okay? May pag-aalalang baling ng lalaki. Naupo ito sa tabi niya. Oo, okay lang. Nakakagulat lang yung kulog. You're afraid of thunder? Hindi naman na. Nung bata lang ako. Nakakatakot naman kasi ang kidlat at kulog kapag bata ka. Naalala ko nung elementary ako, kapag kumukulog sa school, nagtatago ako sa ilalim ng desk ko. Nangiti ito. Really? Oo. Ikaw ba, hindi natakot sa kidlat nung bata ka? Wow, ikaw na matapang mula pagkabata, attorney. Natawa ito at nanatiling nakatingin sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, subalit hindi nito inalis ang mga mata sa kanya. Napalunok si Rory. Tila siya malulusaw sa tingin ng binata. Levi, bakit ka ganyan makatingin? Parang may atraso ako sa'yo ah. Meron talaga. Ha? Ano? Ninakaw mo yung puso ko, Maria Aurora Sanchez. Kasabay ng unti-unting paghina ng ulan ay paglakas naman ng tambol ng dibdib niya. Ha? Anong sinasabi mo? What I'm saying is that I like you, Rory. Pakiulit nga. Gusto mo ko? Masuyong tumango si Levi. Pagkatapos nating unang magkita, hindi ka na nawala sa isip ko, Rory. Akala ko guilty lang ako dahil nasungitan kita. But then I realized that I couldn't get you out of my mind because I like you and I'm attracted to you. Pagkatapos kitang halikan ng gabing yun,
Lalo ko na siguro ang nararamdaman ko sa'yo. At lalo pa kitang nagustuhan sa bawat araw na dumadaan. Hindi ka na mawala sa isip ko, Rory. You're all I could think about every day and every night. Ngayon ko lang naramdaman to sa isang babae. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, sa'yo lang ako nagkaganito. Inabot nito ang mukha niya. I told myself na dadahan-dahanin ko muna, pero hindi ko pala kaya. I can't stop myself from letting out my feelings for you. I like you so much, Maria Aurora. I think I'm already falling in love with you. Bumaba ang mukha nito sa kanya at sinakop ang mga labi niya. Kusa siyang napapikit at nagpaubaya sa binata. Tila siya inilipad sa ere nang muling maramdaman ang tamis ng mga labi nito. Tila nakikipaghabulan sa kabayo ang puso niya. Tulala si Rory nang pakawalan ni Levi ang mga labi niya. Masuyong umiti ang binata. Are you my girlfriend now, Rory? Masuyong tanong nito. Napakurap-kurap siya bago nahanap ang boses. Teka, anong girlfriend? Ang bilis mo naman, Levi. Kakakilala pa lang natin kahapon. I like you a lot, Rory. And I know you like me too. So that means tayo na, hindi ba? Hoy, ang confident mo naman na gusto kita. Nakangiting nag-angat ito ng kilay. Well, hinayaan mong halikan kita. Hindi mo naman siguro papayagan yun kung hindi mo rin ako gusto. Alam kong ikaw yung tipo na hindi basta-basta nagpapahalik. Tila pinasok ng isang batalyong paru-paro ang sikmura niya. Oo, gusto kita. Gustong-gusto. Pero hindi pa tayo. Huwag ka masyadong mabilis sa attorney. Gusto mong ligawan muna kita? Okay. Bakit? Huwag mo sabihin hindi ka marunong manligaw. Porket gwapo ka at sanay na hinahabol ng mga babae. Marunong ako manligaw. Yun naman pala eh. Di manligaw ka muna. Oo, gwapo ka. Pero hindi ako easy to get, no? Patunayan mo muna ang sarili mo. Okay, Rory. I will. Masuyo at nakangiting sagot nito. Wala mo nang kisa. Magnanakaw ka. Opo. Holding hands pwede? Fine. Nakangusang sagot niya. Thank you, Rory. Malambing na sambit nito. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila. Pinigilan naman niya ang sariling mapapikit sa kilig. Hindi siya makapaniwala na gusto siya ni Levi at liligawan siya nito. Pagtila ng ulan ay bumalik sila sa mansyon. Mula sa pagsakay nila ng kabayo hanggang pagpasok ng mansyon ay hawak ni Levi ang isang kamay niya. Mabuti at hindi kayo sumugod sa ulan, iho. Wika ni Don Armando sa apo. Nagpatila muna kami ng ulan, lolo. Baka magkasakit si Rory. Sagot ni Levi. Bumaba ang mga mata ng matanda sa magkasalikop na mga kamay nila ni Levi. What is the meaning of this, iho? Bakit hawak mo ang kamay ni Aurora? Tanong ni Don Armando. Nag-init ang mukha ni Rory. Ngumiti naman si Levi sa abuelo. Naniligaw ako kay Rory, lolo. Humalakak ang matanda. Marunong ka palang manligaw, apo. Siyempre naman, lolo. Nagmana ako sa iyo eh. Ayusin mo yan, Levi. Sagot ng matanda na tinapik pa sa balikat ang apo. Oh, narinig mo ang sabi ng lolo mo? Ayusin mo raw ah. Pabirong baling niya kay Levi nang iwan sila ng abuelo nito. Ayusin ko talaga. Ayoko mabasted ni ma'am. Nakangiting sagot ng binata. Simula nang ideklara ni Levi ang panliligaw nito sa kanya ay lalo pa itong naging maasikaso. Sa hapagkainan ay halos subuan siya nito. Siya tuloy ang nahihiya kay Don Armando at sa mga kasambahay sa mansyon na hayagan ng panonood sa kanila. Kinabukasan ng umaga, paglabas niya ng silid ay naabutan niya si Levi sa sala. Bagong ligo ang binata at may hawak na isang bungkos ng sariwang mga bulaklak. Agad itong tumayo at sinalubong siya. Good morning, Rory. Masuyong bati ni Levi at inilahad sa kanyang bulaklak. Ngumuso siya at pinigilang mangiti. Saan galing yung bulaklak mo? Pinitas ko sa farm. Come on, let's head outside. Doon ako naghanda ng almusal natin. Dinala siya ni Levi sa hardin ng mansyon. Nakita niya ang nakaset up na almusal doon. Ako rin ang nagluto niyan. Wika ni Levi. Talaga? Anong oras ka nagising? 4 a.m. Seryoso? Hindi mo naman kailangan mag-effort ng ganito, Levi. When I said naman niligaw ako, of course I'll put in my best effort, Maria Aurora. Ganito ka pala manligaw dati pa? Ikaw pa lang ang niligawan ko. Gumapang ang kilig sa puso niya. Wow, feeling special naman ako, attorney. Special ka naman talaga. Lalong namula ang mukha niya. Kainis ka, attorney. Natawa ito. Kinikilig ka lang eh. Ikaw kasi? Ano, sasagutin mo na ba ako? Hindi pa, no? Sige lang, handa akong paghirapan ka. Humalakak ito bago siya ipaghila ng upuan.
Pagkatapos nilang mag-almusal ay lumabas sila ni Levi sa hasyenda. Gamit ang pick-up nito ay namasyal sila. Dinala siya nito sa mga tourist attraction ng probinsya. Sa sumunod na 2 araw ay ipinasyal din siya nito sa dagat. Pinuntahan din nila ang ilang sikat na isla sa probinsya tulad ng Gigantes Island. Ang ganda dito sa probinsya niyo, Levi. Komento niya. Magiging probinsya mo na rin to kapag naging asawa mo na ako. Namilog ang mga mata niya pagkatapos ay natawa. Hoy, may I remind you na naliligaw ka pa lang po? Ikaw na lalaki ka? Kunwari suplado sa una pero malandi naman pala. Sa'yo lang ako naging ganito, Rory. Natatawang sagot nito. Ah, hindi ka malandi dati? Ngumuso ito at pumungay ang mga mata. Nope, sa'yo lang. You're the only exception, Maria Aurora. Gumapang ang kilig sa puso niya. Lahat na lang ng sinasabi ni Levi ay tumatagos sa puso niya. Sa sumunod na mga araw ay hindi masukat ang kasiyahan sa puso ni Rory. Dahil sa labis na kaligayahan, ni hindi niya namalaya na tapos na ang 10 araw na bakasyon niya. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niya sa akin dito sa mansyon niyo, Don Armando. Pasasalamat ni Rory sa matanda. I should be the one thanking you, Iha. Kung hindi mo ako sinadya dito sa hasyenda, hindi ka makikilala ng apo ko. Nangiti siya. Ay, kay Lola po natin yung dapat ipagpasalamat. Rory is the woman for me, Lolo. Kaya alam ko na magtatagpo kami sa Maynila kahit hindi siya magpunta dito sa Iloilo. Wika naman ni Levi. Ano ka ba? Huwag mo nga akong pakinigin sa harap ng lolo mo. You should call me Lolo, Iho. Sigurado ako na hindi ka na pakakawala ng apo ko. Ani Don Armando. Yalo, pagbalik namin dito, girlfriend ko na siya. Humalakhak si Don Armando. I'll see you both soon. Luluwas ako ng Maynila. Ngumiti si Rory at muling nagpasalamat sa matandang Don. Ang galing rin no, pati flight natin pabalik magkasama tayo. Baling niya kay Levi habang patungo sila sa airport. Pareho rin kasi ang flight nila pabalik sa Maynila. That's what destiny is all about, Rory. Nakangising sagot ni Levi. Cute naman ni attorney, naniniwala si Destiny. Natawa lang ito at dinala ang hawak na kamay niya sa mga labi. Hindi sila magkatabi ni Levi sa flight nila pagbalik ng Maynila. Subalit nakipagpalit ang binata sa babaeng orihinal na katabi niya upang makatabi siya nito. Parang 10 days ago ayaw mo akong katabi, tapos ngayon nakipagpalit ka pa para maging seatmate ko, attorney. Tukso niya kay Levi. Wala tinamaan ako sa'yo. Now I can't stand being away from you. Malandi ka talaga, Levi. Walang pinipiling lugar ang kalandian mo. Hanggang dito sa eroplano nagpapakilig ka. Wala talagang pinipiling lugar ang pagmamahal. Malambing na sagot na ikinatawa na lang niya. Sa mahigit 1 oras na biyahe ay hindi binitiwan ni Levi ang kamay niya. Pagdating nila sa Maynila, inihatid siya nito sa bahay nila. Ate, may uwi kang pogi ah. Nakangising komento ng kasambahay na si Mila. Natawa na lang siya bago ipinakilala si Levi sa babae. Yung kapatid mo, nasan? Tanong ng binata. Nasa ospital, may duty. I'd like to meet her. Gusto kong ipagpaalam ang paniligaw ko sa'yo sa kapatid mo. Tila may mainit na kamay na humaplo sa puso niya. Sige, itatanong ko kung kailan siya pwede para makapag-set ako ng dinner. Good. Hindi ka pa uuwi, attorney? Pinapauwi mo na ba ako, Teacher Aurora? Galing tayo sa biyahe. Hindi ka ba pagod? Paano ako mapapagod kung ikaw ang pahinga ko? Pabiro siyang umirap, namumula ang mukha sa kilig. Nakakainis naman to. Humalakhak ang binata. Alright, I'll go home now. I'll just see you tomorrow, okay? Tumango siya. Tinawid nito ang maliit na distansya nila at hinalikan siya sa pisngi. Rest well, Ma'am Rory. Hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ni Rory kahit nakaalis na si Levi. Lola Aurelia, kung nasan ka man ngayon, salamat. Dahil sa iyo kaya ako nakilala si Levi. Nakangiting usol niya sa malaking larawan ng abuela sa sala. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Levi ay pinuntahan siya nito sa bahay. Dahil pareho pa silang walang trabaho, niyaya siya nitong mamasyal sa mall. Habang naglalakad sila sa loob ng mall ay nakasalubong nila ni Levi ang manlolokong ex-boyfriend ni Rory na si Eman. Rory? Sambit ng dating nobyo. Eman, nakaangat ang kilay na sagot niya. Ngayong kaharap niya ang dating nobyo ay biglang napatanong siya sa sarili kung anong nagustuhan niya rito. Walang-wala siya kay Levi. Anya sa isip. May boyfriend ka na agad? Tila hindi makapaniwala ang tanong ni Eman pagkatapos mapatingin kay Levi. Ano naman sa'yo ngayon kung may boyfriend na ako? Anong akala mo? Ikaw lang ang lalaki sa mundo? Saka wala pa rin tatalo sa'yo.
kasi tayo palang nanliligaw ka na agad ng ibang babae. Pero salamat pa rin sa panloloko mo at nakilala ko ang gwapo at abogado kong boyfriend ngayon. Nagawa pa niyang ngitian si Eman bago nila ito nilagpasan ni Levi. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, attorney? Baling niya kay Levi. Nakatitig kasi sa kanya ang binata habang may pigil ng ngiti sa mga labi. I heard what you said, Maria Aurora. Ano yung sinabi ko? Pagmamaang-maangan niya. Umangat ang isang kilay nito. Boyfriend mo na ako. Wala nang bawian yun ha. Fine. Oo, boyfriend na po kita, Atty. Leviste. Lumaki ang ngiti ng binata pagkatapos ay bigla siyang niyakap at hinalikan. Levi, ano ka ba? Namumulang wika niya nang pakawalan siya nito. What? I'm just happy, baby. Puno ng lambing na sagot nito. Tila nagtumbling ang puso niya. May I remind you na nasa mall po tayo? Baka makasuhan tayo ng public display of affection. Baka nakakalimutan mong abogado po ang boyfriend mo. Yabang naman po ng boyfriend kong yan. Umisi si Levi at muling hinawakan ng kamay niya. Pagkatapos nilang manood ng sine ay dinala niya ito sa museleo ng pamilya niya. Lola, kakauwi ko lang po galing ng Iloilo. Galing ako sa Hacienda Leviste. Gets na gets ko na kung bakit naging first love mo si Don Armando. Wika niya sa puntod ng abuela. Nagmana ako sa inyo Kasi tingnan niyo, nadali rin ako ng apo ng first love niyo. Ito nga po, kasama ko siya ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Levi. Mama, Papa, Lolo, Lola, si Leandro Valentin Leviste po, panganay na apo ni Don Armando Leviste. Ang gwapo, di ba, Lola? Mahinang natawa ang nobyo sa tabi niya. Lola Aurelia, thank you for leading your granddaughter to me. Pangako ko po sa inyong pamilya niya, aalagaan ko si Rory. Pagsisilbihan ko po siya at mamahalin siya habang buhay. Hanggang dito talaga sa sementeryo, umaabot ang kalandian mo, attorney. Kapag kuway baling niya kay Levi. Ngumiti lang to. I love you, Maria Aurora. Palanggata ka. Mahal din kita, Leandro Valentin. Masuyong sagot niya. Sa harap ng puntod ng pamilya ay hinalikan nito ang kamay niya. Napilitan itong bitiwan ng kamay niya nang biglang magling ang cellphone nito. Si Lolo Rory, sagutin ko lang. Ani Levi bago sinugot ang tawag. Kita ni Rory ang pagkunot ng noo ng nobyo habang nakikinig sa sinasabi ng kausap sa kabilang linya. Rory, baby, bigla ako pinapauwi ni Lolo sa Iloilo. Wika ni Levi matapos ibaba ang tawag. Bakit daw? May emergency ba? Okay lang ba ang lolo mo? Nag-aalalang tanong niya. He said he's okay, pero kailangan daw niya ako makausap. He said he needs to discuss something important. He can tell it on the phone. Okay, sige. Umuwi na tayo para makapag-ayos ka na. Bumuntong hininga ito at tumango. Habang nasa biyahe sila ay nag-book na ito ng flight ng gabing yon. Ayaw na sana niyang magpahatid pa uwi, subalit hindi pumayag ang nobyo. Mag-ingat ka, Levi. Uwi ka niya sa nobyo nang magpaalam to. I will. I'll call you when I land there. I'll probably just stay there for a day or two. Hindi ako magtatagal. Okay. Ngumiti ang nobyo. Kaya wag mo akong mamiss. Baka ikaw ang makamiss agad sa akin, attorney. Oo, mamimiss talaga kita agad. Kaya pakis ako, baby. Natawa man ay pinagbigyan niya ito. Bago makatulog si Rory ng gabing yon, nakatanggap siya ng tawag sa nobyo. Ayon kay Levi ay nakauwi na ito sa Iloilo. Samantala, 10:00 na ng gabi nang makarating si Levi sa ancestral house ng mga Leviste. Manang, si Lolo. Agad na tanong niya sa mayordoma na sumalubong sa kanya. Nasa silid niya, iho. Kanina pa hindi lumalabas ng silid niya ang abuelo mo. Sagot ng matandang kasambahay. Magkahalong pagtataka at pag-aalalang tinungo ni Levi ang silid ng abuelo. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa isang bahagi ng kama nito. Namumula ang mga mata nito habang hawak ang isang bukas na kahon. Lolo, are you okay? Nag-aalalang nilapitan niya ang abuelo at naupo sa tabi nito. Nagangat ng tingin sa kanya ang matanda. Kumislap ang luha sa mga mata nito. 2 beses lang nakita ni Levi ang ganoong ekspresyon sa mukha ng abuelo. Noong namatay ang lola niya at ang daddy niya. Lolo, what's happening? Bakit niyo ako biglang pinauwi dito? Ano yung importanteng bagay na kailangan niyong sabihin sa akin? Sinulipan niya ang lumang kahon na hawak ng abuelo. Ilang lumang larawan ang naroon. Larawan ng isang batang lalaki na pamilyar sa kanyang itsura. Malungkot nang umiti ang lolo Armando niya kasabay ng pagbagsak ng luha. May naging kapatid ang daddy mo, Levi. Napaawang ang mga labi niya. What? Anong kapatid? Nagkaroon kami ng anak ni Aurelia.
Aurelia? Yung lola ni Rory? Ipinakita sa kanya ng abuelo ang isang lumang larawan ng isang batang lalaking may pagkakahawig sa kanyang ama. Anak ko kay Aurelia ang ama ni Maria Aurora, Levi. I'm sorry, iho. You and Maria Aurora, you can't be together. Apo ko rin siya. Magpinsan kayong dalawa. Tila nabingi si Levi sa sinabi ng abuelo. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay sunod-sunod na iling ang ginawa. No, Lolo. That's not true. Hindi mo apo si Rory. Hindi ko siya pinsan. Hindi pwede. That cannot happen. I'm sorry, Levi, apo. Lolo, that's not true. Sa halip na sumagot ay inabot nito sa kanya ang hawak nitong lumang sulat. Sa nanginginig na mga kamay ay binasa niya ang laman niyon. Armando, mahabang panahon na ang lumipas mula nang huli tayong magkita. Sana'y naaalala mo pa ako. Ginawa ko ang liham na to upang humingi ng tawad. Isang malaking pagkakasala ang nagawa ko sa'yo. Inilihim at ipinagkait ko sa'yo ang anak natin. Oo, meron tayong supling, Armando. 2 buwan pagkatapos nating maghiwalay, natuklasan ko na nagdadalang tao ako. Pinuntahan kita sa Iloilo, pero nalaman ko na kasal ka na sa babaeng ipinagkasundo sa'yo ng mga magulang mo. Ayaw kong guluhin ang pagsasama niyo ng asawa mo. Kaya nagpasya akong hindi na ipaalam pa sa'yo ang dinadala ko at palakihin na lang mag-isa ang anak nating si Rodolfo. 5 buwan nang dinadala ko nang makilala ko si Domingo. Maginoo siya, mapagmahal at maalaga. Higit sa lahat, tanggap niya ang kalagayan ko. Hinayaan ko siyang akuin ng responsibilidad na dapat ay sa'yo, Armando. Isinilang at lumaking anak natin na si Domingo ang kinikilalang ama. Lumaki siya na puno ng pagmamahal. Naging napakabuting ama ni Domingo sa kanya at ibinigay nito ang lahat ng pangangailangan niya. Itinuring siyang tunay na anak. Bilang paggalang kay Domingo, ipinangako ko sa kanya na ibabaon sa limot ang tungkol sa tunay na katauhan ni Rodolfo. Nagkaasawa ang anak natin at nagkapamilya na hindi niya alam ang tungkol sa tunay na ama niya. Subalit nang pumanaw si Rodolfo, nagsisi ako na hindi ko pinaalam sa kanya ang tungkol sa iyo, Armando. Hindi natapos ni Levi ang liham dahil tuluyan nang nanlabo ang mga mata niya sa luha. Halos mapunit niya ang hawak na papel sa higpit ng hawak doon. I need to go to Manila, Levi. Kailangan ko makausap si Maria Aurora at ang kapatid niya. Patuloy ang pag-iling ni Levi. No, hindi totoo ang lahat ng to, Lolo. This can't be true. Nagsisinungaling lang ang lola ni Rory. Leandro Valentin. Malakas na sigaw ni Don Armando. Mariin siyang pumikit. Parang pinipiga ang puso niya sa sakit. Ginagago ba siya ng tadhana? Paano ang tanging babaeng nagustuhan niya, ang tanging babaeng minahal niya, ay kadugo pala niya? Samantala, sa sumunod na araw ay nagtataka si Rory dahil wala siyang natatanggap na ni isang mensahe mula kay Levi. Nang subukan niyang tawagan ng binata ay panay tunog lang ng cellphone nito, subalit hindi nito sinasagot. Ha? Anong nangyari? Nawala kaya ang cellphone niya? Nanakaw? Pero nakatawag naman siya pagdating niya sa hasyenda. Ani Rory sa sarili. 2 araw na niyang hindi makontak si Levi nang magpasya siyang puntahan ng law firm kung saan ito nagtatrabaho. Miss, nag-extend ng leave si Attorney Leviste. Wika kay Rory ng staff na nakausap niya. Kailan daw siya babalik sa trabaho? Wala siyang sinabi, Miss. Napuno ng pag-aalala ang dibdib niya. Sigurado siyang may nangyari sa pag-uwi ng nobyo sa Iloilo. Kaya naman pag-uwi ni Rory sa bahay, nagpaalam siya sa kapatid na susundan ng nobyo. Nag-aalala kasi ako kay Levi pati na rin kay Don Armando. Paliwanag niya kay Isabela. True love na talaga yan, ate. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan sa isang lalaki. Tukso ng kapatid. Wala pang 1 buwan mula nang magkakilala sila ni Levi ay sigurado na siyang ang nobyo ang lalaking para sa kanya. Ganoon siguro talaga kapag totoo ang pag-ibig. Kapag nakilala mo ang lalaking para sa'yo ay wala ka nang magiging pagdududa pa. Ilang oras ang nakalipas ay nasa naiya na si Rory. Habang naghihintay sa flight niya, sinubukan niyang tawagan si Levi. Nabigla siya nang sa pagkakataong yun ay sumagot ang binata. Hello, Levi? Sambit niya. Rory. Sagot nito sa isang paos na boses. Natigilan siya sa boses ng nobyo. Basag yun na tila bagaling ito sa pag-iyak. Levi, anong problema? 2 araw kang hindi sumasagot sa akin. Nang magpunta ako sa trabaho mo, sabi ng sekretary mo nag-leave ka. May nangyari ba pag-uwi mo dyan? Isang sigok ang narinig niya. Rory,
I love you. Mahal kita, Maria Aurora. Lagi mo sanang tandaan. Ramdam niya ang pighati sa boses ng nobyo. Levi, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang tono mo? Umiiyak ka ba? I'm sorry. Levi, hindi ko maintindihan. Bakit ka nagsusorry? May nagawa ka bang kasalanan? Kaya ba hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Kaya ba ayaw mong bumalik dito sa Maynila? I can't see you, Rory. Sa susunod na makipagkita ako sa'yo, kailangan ko makipaghiwalay sa'yo. Anong ibig mo sabihin, Levi? Sa halip na sumagot ay dial tone na lamang ang narinig ni Rory. Muli niyang sanang tatawagan ng binata nang marinig ang boarding announcement ng flight niya. Habang nasa biyahe ay paulit-ulit na nag-play sa utak niya ang mga sinabi ni Levi. May nagawa ba siyang kasalanan sa akin? Tanong ni Rory sa isip. Isipin pa lang niya na hihiwalayan siya ng nobyo ay tila sinasaksak na ang puso niya. Pagdating niya sa mansyon ng mga Leviste, ang nabiglang si Don Armando ang sumalubong sa kanya. Aurora, iha, you're here. Tila namamanghang wika ng Don. Nag-aalala po ako kay Levi kaya nagpunta ako rito. Hindi ko siya makontak nitong mga nakaraang araw. Nalaman ko rin na nag-leave siya sa trabaho. Sagot niya sa matanda. Before you see Levi, I need to talk to you first, iha. May importante tayong kailangan pag-usapan. Seryosong sambit ng matanda. Tungkol po saan? Tungkol sa Lola Aurelia mo. Natigilan siya sa sinabi nito, lalo na sa nakitang luha sa mga mata ng matanda. Puno man ng tanong ang isip ni Rory ay tahimik na sumama siya kay Don Armando sa library ng mansyon. Pagdating roon, inilahad sa kanya ng matanda ang kahon ng iniwan ng lola niya. Bukas na yon, at sa loob niyon ay nakita niya ang ilang lumang larawan ng kanyang ama kasama ang isang nakatuping papel na tila isang liham. Pagbalik niyo na Maynila, napagpasyahan ko ng buksan ng kahon na iniwan sa akin ng lola mo. Isang liham ang nakita ko, kasama na ang mga lumang larawan. Kumunot ang noo niya. Mga picture po ito ni Papa. Naluluhang tumango si Don Armando. Anak namin ni Aurelia ang ama mo, Aurora. Tila pansamantala siyang nawalan ng hininga. Ano sabi niyo? Anak niyo ni Lola si Papa? Oo, malaking naging kasalanan sa akin ng lola mo, Aurora. Inilihim niya sa akin ang tungkol sa anak namin. Ipinagkait niya sa akin. Nanginginig ang kamay na inabot sa kanya ng matanda ang isang lukot na papel. Mabilis ang tibok ng pusong binasa ni Rory ang liham. Mula roon ay napatunayan niya na totoo ang sinasabi ni Don Armando. Ang matanda ang totoong ama ng kanyang namayapang ama. Buntis na ang Lola Aurelia niya nang makilala nito ang kanyang Lolo Domingo. Your father is my son, Maria Aurora. That makes you my granddaughter. Basag ang boses na wika ni Don Armando. Lumunok siya at naluluhang umiling sa matanda. Hindi niyo ako apo, Don Armando. Maria Aurora. Isa lang ang apo niyo, ang kapatid ko, si Maria Isabela. Siya lang po ang apo niyo dahil hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. Napaawang ang mga labi ng Don. Nagpatuloy naman si Rory. Galing po ako sa ampunan. Ayon sa mga madreng namamahala sa ampunan, sanggol pa lang ako nang mawala ang mga magulang ko. 2 taong gulang ako nang legal na ampunin ako ng mag-asawang Sanchez dahil akala nila hindi sila magkakaanak. Pero 1 taon pagdating ko sa poder ni na Mama at Papa, nabuntis si Mama, kaya 4 na taon ang agwat namin ng kapatid kong si Maria Isabela. Bukod sa pamilya namin, walang ibang nakakaalam na hindi ako tunay na anak ng mga Sanchez dahil tinrato akong tunay na anak ni na Mama at Papa. Parang tunay na apo na rin ang turing sa akin ni Lola Aurelia at Lolo Domingo. Kailanman hindi nila pinaramdam sa akin na hindi nila ako kadugo, kaya kung minsan nakakalimutan ko na wala akong isang bahid ng dugo nila. Huminto si Rory para punasan ng luhang bumagsak mula sa mga mata. Hindi po ako tunay na anak ni Papa, Don Armando. Hindi niyo po ako apo. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng Don. Oh Maria Aurora, iha. Hindi man kita kadugo, but I would like to have you as my granddaughter too. Nagangat siya ng tingin sa matanda. I'm sorry po, Don Armando. Pero ipinagpapasalamat ko na hindi niyo po ako apo. Dahil mahal ko po ang apo niyo. Sa kabila ng luha ay gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Naintindihan ko, iha. Pero magiging apo rin kita kapag pinakasalan mo ang apo ko. Si Levi po, kailangan ko siyang makausap. You should talk to him, iha. He was devastated when I told him about the letter. Tumango siya. Nalaman niya sa matanda na wala sa mansyon si Levi. Naroon ito sa kubo na sinilungan nila noong araw na abutan sila ng ulan.
sa kubo kung saan umamin ng nararamdaman sa kanya ang binata. Halos magwala si Levi nung nalaman niya na magpinsan kayo. Malungkot ang ngiting wika ni Doc Marco habang sakay siya ng Wrangler jeep nito. Ipinagmaneho siya ng veterinaryo patungo sa kubo nito. Hindi kami magpinsan ni Levi. Wala akong dugong Leviste, Doc Marco. Sagot niya at tipid ng umiti. Napaawang ang mga labi ng kasama. Nang makabawi ay gumanti ng ngiti. Wala kang dugong Leviste pero yung magiging anak mo, siguradong Leviste. Natawa siya. Pati ikaw, Doc, talagang sigurado ka na sa amin ni Levi, ha? Lahat ng tao dito sa hasyenda, malam na ikaw ang magiging misis niya. Inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng kubo. Ikaw na bahala kay Levi. Huwag niyo lang sanang dudumihan ng kubo ko. Namula siya sa huling sinabi ng veterinaryo. Dok naman, behave yung si attorney. Natatawang sumaludo lang sa kanya ang lalaki bago siya iwan. Dumiretso si Rory sa kubo. Agad na tumambad sa kanya ang lalaking minamahal. Nakahiga ang binata sa sahig at nakatulalang nakatitig sa kisame. Agad itong napaahon nang makita siya. Rory. Mahinang usal ni Levi. Kita sa mukha ng binata na ilang araw itong walang tulog. Magulo ang buhok, nanlalalim ang mga mata. Rory, anong ginagawa mo dito? Sambit nito, bakas ang takot sa mga mata. 2 araw ka na raw dito, sabi ng lolo mo. Nakausap mo na si lolo? Tumango siya. Mapait nang umiti si Levi. What are you doing here, Rory? Pinuntahan mo ba ako para makipaghiwalay sa akin? Because there's no way we can be together in this lifetime, right? There's no way. Gumaralgal ang boses nito kasabay ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha. Tinawid niya ang distansya nila at masuyong sinapo ang mukha nito. I love you, Levi. Mahal kita, Leandro Valentin Leviste. Mahal na mahal din kita, Maria Aurora. I don't want to stay away from you. I can't bear to stay away from you. Hindi ko kaya. Masuyo niyang pinahid ang luha sa pisngi nito. Ayoko ring malayo sa'yo. Hindi ako papayag. Umawang ang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. You still wanted to be with me? Kahit na alam mo na ang totoo? Na magpinsan tayo? Ngumuso siya bago pigil ng umiti. Hindi tayo magpinsan, Levi. Wala akong dugong Leviste. Natigilan ito. What? Paano wala kang dugong Leviste? Hindi ko totoong lola si Lola Aurelia. Si Maria Isabela lang ang tunay na apo niya. Paliwanag niya at inulit rito ang mga sinabi niya kay Don Armando. You really are not my cousin, Rory? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Hindi nga, ang dami ng sinabi ko, hindi ka nakinig, Attorney Levi. Mukha naman niya ang sinapo nito. That means I can marry you? Oo, pero sigurado ka pang gusto mo akong maging asawa. Wala pa nga tayong 1 linggo mag-boyfriend. That moment I realized I'm in love with you. I'm already sure you're the woman I want to marry, Maria Aurora. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita, Levi. Pero nakakainis ka, alam mo ba yon? Pinag-alala mo ako. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Kung ano-anong pumasok sa isip ko. Naisip ko na baka niloko mo ko. O baka nadiskubre mo may malala kang sakit. O kaya naman, hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil siniil nito ng halik ang mga labi niya. Buong pusong tinugon niya yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling magpinsan nga tayo. I guess I'll be single for eternity. Sambit ni Levi nang pakawalan nito ang mga labi niya. Umiling siya. Kung sakaling naging magkadugo tayo, ibig sabihin hindi tayo para sa isa't isa, kaya siguradong makakahanap ka ng iba. I refuse to believe there's anyone else for me. Sigurado ako na ikaw ang babaeng para sa akin, Rory. You're both my first love and my greatest love. You're the only love of my life. Kung hindi tayo pwede, mas gugustuhin ko mamatay na lang mag-isa. Muling bumalong ang luha sa mga mata niya. I love you, Leandro Valentin. I love you more, Maria Aurora. Muli silang nagsalo sa isang halik. Pagbalik nila sa mansyon ay sinalubong sila ni Don Armando. Hindi talaga kami yung para sa isa't isa ng lola mo, Aurora. Wika sa kanya ng matandang Don. Aurelia and I were just each other's first love. Kung kami nagkatuluyan ni Aurelia, marahil ay wala kayo ni Levi dito ngayon. Nakangiting tumango siya sa matanda. Everything really happens for a reason, Lolo Armando. Rory and I are getting married, Lolo. Anunsyo naman ni Levi. Masayang-masaya si Don Armando sa ibanalita ng apo. Pagkatapos silang batiin ng matanda ay dinala siya ni Levi sa silid nito. Teka, Levi, hindi dahil na idineklara mong pakakasalan mo ko, pwede mo na akong suluhin dito sa kwarto mo.
Hindi ka pa nga nagpo-propose ng maayos. Baling niya sa nobyo. Natatawang pinakawalan siya ni Levi bago ito lumapit sa kama nito. May kinuha ito sa drawer ng cabinet bago bumalik sa kanya. Pagkatapos ay biglang lumuhod ang binata hawak ang isang singsing. Will you marry me, Maria Aurora? Levi, bakit may singsing ka agad? Kanino yan? This is my mother's engagement ring. Don't worry, I'll buy you your own once we get back to Manila. I'll even give you a better proposal. I just want to make sure our engagement is official now. Gusto kong pagbalik natin ng Maynila, fiancé na kita. Natawa siya sa kabila ng luhang nakatakas mula sa mga mata. Ang bilis mo talaga, attorney. Wala ka talagang paligoy-ligoy palagi. Pasalamat ka, mahal kita. Natawa ito. Puno ng pagsuyo ang mga mata. Will you be my wife, Rory? Yes, I will. Buong pusong sagot niya. Pagkatapos nitong isuot sa kanya ang singsing ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Kinabukasan, bumalik sila ni Levi sa Maynila. Sa pagkakataong yun ay kasama na nila si Don Armando. Labis na ikinabigla ng kapatid niyang si Maria Isabela ang katotohanan tungkol sa pagkatao nito. Gayunpaman, tinanggap nito at kinilala bilang lolo si Don Armando. Naging emosyonal ang Don nang bisitahin nila ang puntod ng kanilang namayapang ama. Pansamantala ring nanatili si Don Armando sa Maynila upang makasama ang mga apo. 3 buwan ang nakalipas, naganap ang pag-iisang dibdib ni Rory at Levi sa Hacienda Leviste. Ang kapatid niyang si Maria Isabela ang maid of honor, habang si Doc Marco ang nagsilbing bestman. 2 taon ng kasal sina Rory at Levi nang ipagkaloob sa kanila ang panganay na anak. Sa loob ng pagsasama nilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng 3 anak na nagbigay ng kulay sa kanilang masayang pagsasama bilang mag-asawa. Sinong mag-aakalang magsisimula ang lahat sa isang kahilingang ipinabaon ng isang abuela? Isang sulat na naglakbay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Na ang pagbisitang inakala ni Rory sa simpleng pagtupad ng pangako ay siyang magiging pintuan papunta sa lalaking itinakda palang maging tadhana niya. Mula sa isang hindi kanais-nais na pagkikita sa eroplano hanggang sa isang pagkakaibigang hindi nila inaasahan at isang halik na nagbago sa lahat, pinatunayan ni Rory at Levi na ang landas ng 2 pusong meant to be ay laging nagtatagpo kahit sa mga lugar at sandaling hindi mo inaasahan. At sa huli, hindi lamang nila natupad ang huling hiling ni Lola Aurelia. Nahanap din nila ang pag-ibig na nakatakdang maging bahagi ng kanilang sariling kasaysayan. Ito ang kwento ng tadhana, ng pag-ibig na hinubog ng nakaraan, hinarap ng kasalukuyan, at minahal hanggang dulo. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.